Alright, so good evening po sa ating lahat at ako po ang iyong speaker, Winifred P. Asuncion Jr. at live na live po tayo mula po yan dito sa IMG Itiage Isabela Financial Center. Okay, so welcome to IMG na kung saan nagbibigay tayo ng total financial solution sa bawat Pilipino kahit nasa ang sulok man tayo ng mundo at ito ay isa yan sa pamamagitan ng ating Kaiser International. Okay? So yan po yung ating pag-uusapan. So bago po tayo mag-start, so let us put ourselves in the holy presence of God. Sabayan niyo po ako sa ating pambungad na panalangin in the name of the Father and of the Son of the Holy Spirit. Amen. Today, I ask you to bless me so I may become a blessing. Lord, I commit myself to enrich others, but because I cannot give what I do not have, I commit myself to become rich. I commit myself to serve you and to serve the poor with my wealth. Today, I open myself to the abundance of your universe. Use me as your channel of love. Give me the ability to create wealth that will bless the world. Increase my financial wisdom and expand my territories. I place my life in your hands. In Jesus' name, amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, amen. Okay, so once again, good evening po sa ating lahat, sang sulok man tayo ng mundo naroroon. And of course, good news po agad para sa ating na mga IMG members, para sa atin na mga Kaiser member. Ito po ay napakagandang balita. Dahil kung makikita po natin doon sa Facebook o sa FB page ng ating Supreme Court na which is kung saan in-announce dito na nagsimula noong July 8 ang kanilang gamit na healthcare ay ang ating Kaiser. So yan, congratulations para sa lahat and of course sa lahat ng mga nagdadalawang isip at yung mga nagtatanong kung legal ba ang ating Kaiser. Then eto na po yung napakagandang kasagutan dahil Supreme Court, Higher Court and Lower Court po mismo, ganun din ang kanilang mga staff, ang kanila pong healthcare now ay ang ating Kaiser. Okay, so congratulations para sa ating lahat. At yan, makikita rin natin yan sa post ng ating International Marketing Group, IMG FB page. So yan, nakalagay dyan. A big congratulations to Kaiser International Health Group and Manila Bankers Life. So tayo na yung healthcare company na gagamitin ng ating Supreme Court. At makikita po natin dyan, yan po si President Leia, kasama din dyan si Ma'am Doris, Vice President po ng IMG. Okay? So yan po yung napakagandang balita. At makikita rin natin sa post ng Kaiser, yung pag-welcome natin sa Supreme Court na bilang healthcare provider na po nila. Alright? So napakagandang balita po yan para sa ating lahat dahil buong Pilipinas po yan. Higher Court and Lower Court, ang kanilang healthcare na ngayon ay ang ating Kaiser. Okay? So that's a good news para po sa ating lahat. At yan po yung pag-uusapan natin. Yung ating Kaiser, yung ating Kaiser, gaano nga ba kahalaga yung pagkakaroon natin ng ating healthcare at paano nga ba makakatulong sa atin ang ating Kaiser 3-in-1 savings program. At dito ang ating brand ambassador ay walang iba kundi si Daniel Padilla. Okay, so sino nga ba si Kaiser? Okay, who we are. Yeah. Your first name in healthcare at ang Kaiser International Health Group ay ito po ay isang health maintenance organization, HMO, na naririnig po natin, that provides quality healthcare to a wide range of clientele. Okay, at ito po ay itinatag June 8, 2004. So kung bibilangin natin, nasa 20 years na po ang ating Kaiser. At with the approval ng Department of Health and Insurance Commission, nagsimula po itong mag-operate July 26, 2004. Okay, so more than 20 years na po yung ating Kaiser. Okay? At actually wala pong masyadong kakompetensya, Wala pong kakompetensya itong ating long-term healthcare. At ang ating president ay si
President and Medical Director, Dr. Leia Uy Yulo. Yan. So nakita natin kanina yung kanyang picture at nandyan din yung kanyang picture. Okay? Then, ang kagandahan sa ating Kaiser ay nasa 2,000, more than 2,000 na po yung ating mga accredited hospitals and clinics nationwide. So kahit nasa ang bayan ka o probinsya ka, meron tayong mga accredited na hospital and clinics at more than 12,000 na po yung mga accredited na mga doctors po natin at meron na tayong 9 na Kaiser Medical Center. At ang kagandahan sa Kaiser, meron din tayong 24/7 call center, customer care center, at meron din tayong liaison officer. Okay? At dito makikita natin yung mga network natin ng ating Kaiser, yung mga accredited. Dito po sa mga pinapakita natin ay makikita nyo po dito yung mga dambuhala o pinakamalalaking mga private hospital sa Pilipinas na which is accredited po nila ang Kaiser International. Ayan po yung kagandahan. No? Makikita nyo dyan yung St. Luke, Makati Med, PGH, Asian Hospital. Makikita nyo yung mga malalaking mga hospital na which is accredited tayo. And of course, sa lahat ng mga private hospitals nationwide. No? So ganyan po kalawak ano yung accredited na hospital and clinic ng ating pong Kaiser. Okay? At ito ang ino-offer ng ating Kaiser, meron tayong mga short term, okay, para sa mga company kung ikaw ay merong business, gusto mong bigyan ng short term care ang iyong mga staff, so pwede mong gamitin ang Kaiser, pwede sa individual, family, mini group o group, yan, corporate account. Okay, so yan po yung mga ino-offer ng ating Kaiser. At ang pag-uusapan natin ngayon yung ating Ultimate Kaiser Health Builder, yung long-term care plan. Kaya congratulations sa lahat po ng ating mga policy owner ng ating Kaiser. Okay? So ito po yung ating Kaiser. 7 years lang natin itong babayaran. Take note, mabilis lang po yung 7 years na yan. At 13 years waiting. Kaya total of 20 years po ang ating Kaiser long-term healthcare. No? Yan po yung kagandahan dahil 7 years mo lang siyang binayaran pero 20 years yung kanyang coverage. Isang malaking advantage po natin yan sa Kaiser. Then, ang ating Kaiser designed to provide healthcare beyond that of an HMO and allows individual to save during employment while still being covered by company's health plan. Ito po yung the best. Pag meron kang Kaiser, okay, ito yung napakagandang pagkakataon para makapag-start ka mag-ipon, yung meron ka ng savings, meron ka pang healthcare, meron ka pang insurance, at meron ka pang investment. Kahit nasa ang lupalop ka, nasa Pilipinas ka, or nasa ibang bansa ka, pwede kang mag-start ng ating Kaiser 3-in-1 Savings Program and geared to address the long-term healthcare needs of individuals, especially, take note, especially after employment and retirement years. Ayun po yung isa sa kagandahan ng Kaiser. Dahil pag once na meron kang Kaiser, okay, so ibig sabihin, napapaghandaan mo na yung retirement mo. Okay? After employment years, pag nag-retire ka, meron kang peace of mind. Bakit? Meron kang investment from Kaiser. Pag nagkasakit ka, meron kang peace of mind dahil hindi mo kailangan mangutang or humingi ng tulong dahil meron kang healthcare na gagamitin para sa iyong hospitalization. Okay? So nakalagay dito, securing a more comfortable elderly life. Okay? Yan po yung pangarap ng bawat individual, yung magretiro na merong ngiti, no? Na merong ngiti sa mukha. Okay? Kaysa yung magretiro ka na problemado na parang ayaw mong magretiro. Kapag may Kaiser ka, sagot na ni Kaiser ang iyong retirement. Sagot na ni Kaiser ang iyong healthcare. Okay? At dito, walang ibang broker ang Kaiser kundi IMG, International Marketing Group, no? So, yan naman yung the best na napakaganda ng partnership ng IMG and Kaiser. Ang IMG is a financial brokerage, which is ang Kaiser is a financial services, no? Kung saan yung tinuturo ng IMG about financial education, dito natin ine-execute sa mga partner, no? Sa mga partner ng IMG, ng mga financial services,
tulad ng ating Kaiser. Okay? So ang IMG ay international marketing group, no, na kung saan once we become an IMG member, so ibig sabihin, aside sa pagkakaroon ng Kaiser, pwede po tayong maging IMG member. And once you become an IMG member, meron na tayong access sa ating mga major providers tulad po ng mga nakikita nyo po ngayon dito sa ating screen. At number 1 dyan yung ating pagkakaroon ng healthcare sa pamamagitan yan ng Kaiser. Meron din tayo dito sa IMG about life insurance. Okay? Kung ikaw ay naghahanap ng life insurance, pag IMG member ka, meron ka lang access. Hindi lang yon dahil meron din tayong non-life insurance. Okay? Meron tayong investment sa stock market sa pamagitan yan ng Ramper Financial. So kung ikaw ay gusto mo makapag-start ng pure investment, gusto mo mag-invest sa stock market, all you can do is become an IMG member and automatic meron ka ng instant na access and automatic meron ka ng initial investment sa iyong mutual funds. And kasama din dito sa mga partner ng IMG ay ang pagkakaroon ng access sa mga real estate tulad ng Ramper Realty, SMDC, Ayala Land, and DMCI. Ikaw na yung broker or agent ng sarili mong real estate kung ikaw ay IMG member. Then, other allied services, ayan yung mga iba't ibang mga product provider natin, meron tayo sa Kaiser Medical Center, Everest, Optical Clinic, okay? APS, RFP, ka-partner din natin dito ang Palawan. Okay? Pero pag-usapan natin ngayon ay about Kaiser. Okay? Yan yung pag-usapan natin. Sa Kaiser, meron tayong long-term care, short-term care, at senior care plan. Pag-usapan natin ngayon yung kanyang long-term care. Bakit nga ba napakahalaga? Sa IMG, ang tinuturo natin ay yung may build natin ng tama yung ating solid financial foundation, which is makikita mo yan mismo dyan sa harap ng ating libro, no? So makikita nyo dito yung solid financial foundation natin, which is makikita nyo para siyang bahay na kailangan matatag yung financial foundation natin. Kaya kung titignan natin, ang pinakapundasyon pala ng ating financial ay yung pagkakaroon po ng healthcare. Dahil tandaan natin, isang major illness lang yan kasi pwedeng maubos lahat ng iyong pinaghirapan. Kaya napakahalaga yung pagkakaroon ng ating healthcare para anytime na magkasakit tayo, meron tayong magagamit ng pambayad sa hospital, yung ating healthcare. Then, meron tayong tinatawag na protection. Ito po ay about insurance. Para saan nga ba ang insurance? Ang insurance para ito sa pamilya natin. Protection mo sa pamilya mo. Ang healthcare, protection mo sa sarili mo. Then, tinuturo ng IMG, paano mag-manage ng ating utang. So, sa IMG, hindi ka tuturuan na mangutang. Tuturuan ka niya paano mo mababayaran ang utang. At napakahalaga dito, isa sa mga tinuturo ng IMG yung pagkakaroon ng emergency fund. Yung makapag-build ka ng iyong sariling emergency fund. Paano nga ba mag-build ng ating emergency fund? 6 times of your monthly income ang dapat laman ng iyong savings account. Okay? Para pag magkaroon ng emergencies, hindi mo na kailangan mangutang dahil meron kang emergency fund. At doon mo masasabi na solid, solido na ang iyong investment. Okay? Kapag meron kang healthcare, meron kang life insurance, na manage mong utang, meron ka lang emergency fund, then dito mo masasabi, solid na yung investment mo dahil pag nagkasakit ka, hindi maubos yung investment mo. Diba? Pag kinuha tayo ni Lord, yung buong investment mo, makukuha ng family at the same time, meron pang life insurance or instant money. Okay? So yan po yung kahalagahan ng tinuturo po ng IMG about financial education, yung may build natin ng tama, yung ating solid financial foundation. Ang tanong, ano na ba yung nasimulan mo dito sa nakikita mo na solid financial foundation? Ikaw ba ay meron ng healthcare na magagamit anytime na magkasakit ka? Ikaw ba ay meron ng life insurance, instant protection or instant money na mapupunta sa iyong pamilya anytime na kunin ka ni Lord? Ikaw ba ay meron pang utang? Kailangan mo bang mabayaran na ito para sa ganun meron kang peace of mind? Ikaw ba ay meron ng sapat na emergency fund? Times 6, compute mo na ngayon kung magkano yung times 6 doon sa monthly income mo para alam mo
kung ikaw ay meron ng sapat na emergency fund. At ikaw ba ay meron ng investment? Investment na magagamit para sa iyong retirement. Investment na magagamit para sa iyong educational fund ng iyong mga anak. Investment para sa iyong vacation. Investment para sa iyong dream car, dream house. Okay? So, yan yung tinatawag natin na solid financial foundation. Kaya, ang lagi kong tinatanong, ano na yung meron ka? Kapag wala pa ni isa dito, okay, then, eto na yung magandang pagkakataon. Hindi po aksidente, no, na nandito ka ngayon na naka-attend ka dahil merong purpose yan kung bakit ka nandito ngayon. Okay? So, yan po yung kailangan natin na bigyan ng solusyon. Now, which is, eto po, ay sinasagot na ng ating Kaiser dahil ang ating Kaiser 3-in-1 savings program, meron itong healthcare, meron na itong insurance, at meron na itong investment. Now, alamin natin bakit kailangan nating mag-ipon. Kung ikaw yung tatanungin, kailangan ba talaga na matuto ka ng mag-ipon? Kailangan ba talaga ng healthcare, insurance, investment? Kung ikaw po yung tatanungin, if yes, then para sa iyo po ang ating webinar na ito. Okay, so ito yung tinatawag natin na the X-curve concept. Dalawang linya lang po yan, isang pataas. Ito yung tinatawag natin na money line. At isang pababa or red line, ito yung tinatawag natin na responsibility line. So dito, pinapakita habang bata pa, mostly pag bata pa tayo, no, wala tayong kaipon-ipon. Yan ang Pilipino. Bihira yung Pilipino na marunong talaga mag-ipon. Marami nga sa atin ngayon, 35 years old na, 45 years old na, wala pa rin kaipon-ipon. So ano yung sinasabi dito? Ano ba yung tinuturo ng IMG sa atin? Kailangan pataasin natin. Kaya itong line na to, pataas siya. Yan yung tinatawag na money line. Pataasin mo ang yung savings para sa ganon, yung responsibility line mo, bumababa yan. Para pagtanda mo, meron ka ng big savings, more secure ka na dito. Dahil kung wala ka pa rin ipon hanggang ngayon, mataas pa rin ang responsibility mo sa buhay. Ano ba yung mga responsibility natin? Yung ating basic needs, di ba? Hindi naman pwedeng hindi ka na kumain, di ba? So, kung malaki pa ang responsibility mo sa buhay, malamang wala ka pang ipon, malamang wala ka pang investment, less secure ka. At dito ka palang lagi umaasa sa iyong active income. Ano bang ibig sabihin ng active income? You work hard for the money. Paano na pag nawalan ka ng trabaho? Pag wala na bang trabaho, wala nang kakain kasi wala nang income, hindi naman po pwede, di ba? Dahil araw-araw kailangan nating kumain, di ba? So, saan ka kukuha ng pagkain? Of course, doon sa iyong active income. Then, pagtanda po natin, no? Kailangan dapat more secure na tayo. Kaya ang kailangan nating gawin, ngayon pa lang, pataasin mo yung money line mo para magkaroon ka ng big savings. Para sa ganon, yung basic needs mo, pagtanda mo, yan ay tinatawag na natin na permanent needs. Kaya dapat yung active income, yung sweldo mo, okay, yung sweldo mo ngayon, aralin mo na paano mo pagtratrabahuin. Yung active income mo, aralin mo na paano mo ito may co-convert into passive income. Ano ba yung passive income? Napakagandang pakinggan. Money working for you. Yung pera mo na ang nagtratrabaho para sa'yo. Aminin man natin o hindi, hindi kailangan habang buhay kang magtratrabaho. No? Hindi habang buhay malakas ka. Hindi habang buhay meron kang income. So ngayon pa lang, habang ikaw ay meron pang pagkakataon, okay, simulan mo na magkaroon ng passive income. Para pagtanda mo, meron kang money working for you. Okay? Ito yung ating productive years. Makikita nyo po yung green line na to. No? Anong edad ka na ba ngayon? At ano na yung meron ka ngayon? Meron ka na bang emergency funds? May healthcare ka na ba? Magiging secure na ba yung retirement mo pagtanda mo? Alam niyo po sa buhay, okay? Kung titignan niyo po yung spelling ng life, merong dalawang letra sa gitna ng life. Ano yon? If. Meron tayong mga if sa buhay. Number one na if. Okay, ito po yung makikita nyo sa left side. What if you die too soon? Paano pag bigla kang kinuha ni Lord? No? Paano pag bigla kang kinuha ni Lord? Sino ang mag-aalaga sa iyong pamilya? Sino ang mag-aalaga sa iyong pamilya pag bigla kang kinuha ni Lord? Ano yung solusyon na binibigay natin? Dapat meron po tayong
life insurance. Maraming mga Pilipino allergic sa salitang life insurance. Okay? Ang sinasabi nila, hindi pa naman daw sila mamamatay. Alam niyo po, hindi ka makakapag-avail ng life insurance pag alam mo na ikaw ay malapit ka ng mamatay. Alright? Tandaan niyo po yon. Ang pwedeng kumuha ng life insurance, yung wala ka pang sakit. Okay? Yung hindi ka pa retired. Yan yung mga tinatanggap ng life insurance. Kaya nga, ang lagi natin tinuturo, kumuha ka ng life insurance mo habang meron ka pang pagkakataon. Dahil darating ang panahon, hindi ka natatanggapin ng life insurance company. Kaya this is the best time, no? Tandaan mo, ito lang sasagutin mo. What if I die too soon? Sino ang magpapatuloy na magbibigay ng financial support sa aking pamilya? Yan po yung kahalagahan ng life insurance. Protection yan para sa ating pamilya. Second if, what if you live too long? What if I live too long? Paano pag binigyan ako ni Lord ng mahabang buhay? Sino naman ang mag-aalaga sa akin pagtanda ko? Ano yung solusyon? Dapat meron tayong long-term healthcare at long-term investment. Yan na yung magtratrabaho, no? Yan yung magpapatuloy na magbibigay sa iyo ng income para makapag-survive ka. Okay? Hindi natin alam ang buhay, walang may gusto ng kamatayan. Pero dalawa lang 'yan. Either kunin ka ni Lord ng maaga or bigyan ka ni Lord ng mahabang buhay. Pero dapat kahit saan diyan, kailangan naka-ready tayo. Okay? So yan yung if natin, no? Actually, tatlong if yan yung kailangan nating sagutin, di ba? What if I die too soon? Who will take care of my family? Ang solusyon, dapat meron tayong life insurance or tinatawag natin na instant money. Second if, no? Ito po, hindi lang to basta tanong, ano? Ito po, tanong po para sa bawat isa na naririto ngayon. Okay? Second if, tanungin mo to at bigyan mo, tignan mo kung meron ka ng kasagutan. Second if, what if I got sick? Who will take care of me? Sino ang mag-aalaga sa akin kapag nagkasakit ako? Ang solusyon, dapat meron tayong health care. Okay? Pangatlong if, what if I live too long? Who will take care of me? Sino mag-aalaga sa akin pagtanda ko? Ang solusyon, dapat meron tayong investment or money working for you. Do you think itong tatlong if na to ay kailangan natin bigyan ng solusyon? If yes, then eto, papakita natin yung napakagandang solusyon. Dahil yung tatlong if na yan, yan po yung sumasagot, no? Doon sa ating three major financial needs. Ito yung tinatawag natin na three major financial needs. Yung pagkakaroon ng life insurance or tinatawag natin na income protection or family protection. Sabi dito, to protect your family if you die too soon. Yan po yung kahalagahan ng pagkakaroon ng life insurance. Kaya wag na wag po nating babaliwalain, no, yung kahalagahan ng insurance sa buhay natin, lalo na kung ikaw ay isang breadwinner. Second, yung pagkakaroon ng healthcare to provide you healthcare when you retire or when you stop working. Okay? Merong mag-aalaga sa iyo pagtanda mo. Ang tanong, how comfortable is your healthcare situation after age 60? Depends on a decision you make today. And number 3, investment. Okay? Or long-term healthcare to generate continuing income for you when you retire. Yan yung mag-aalaga pagtanda natin. Di man tayo magkasakit, pagtanda natin, bonus na natin yon. Pero makakapag-survive pa rin tayo. Bakit? Meron kang investment. Ano yung investment na yan? Yan yung pera na ang nagtratrabaho para sa'yo. So, ano yung kailangan nating solusyon? Ito yung pang-apat na if. Okay? So, what if, no? What if I could tell you about a product that provides complete solution to your major financial needs? Dito po pumapasok yung kahalagahan ng pagkakaroon ng ating Kaiser Ultimate Health Builder. Ito yung nagbibigay sa atin ng total solution sa ating insurance, healthcare, investment. 3-in-1 savings product po yan.
Okay, yan po yung sumasagot dun sa tatlong if natin. Now, which is, dinesign talaga ito ng Kaiser para sagutin yung tatlong if sa buhay. What if I die too soon? What if I got sick? What if I live too long? Ang solusyon ay yung pagkakaroon ng long-term healthcare. Yan yung pag-uusapan natin dahil ang ating Kaiser, long-term care ay meron ng healthcare for hospitalization, meron ng life insurance for 20 years, at meron ng savings and investment para sa ating retirement. Okay? Now, which is ito yung nagbibigay ng solusyon dito sa ating tinatawag na solid financial foundation na sumasagot sa ating three major financial needs. Kaya tinawag natin itong total financial solution. So once again, congratulations sa lahat ng ating mga policy owner. Okay, sa lahat ng meron na pong mga Kaiser. Okay, usapang Kaiser, ito yan, example natin dito, age 22. No? Age 22 ang pag-usapan natin. Example, lahat tayo 22. Ang ating Kaiser, 7 years mo lang babayaran. 20 years ang kanyang coverage. Now, pag-usapan muna natin yung kanyang insurance benefit. Tandaan, ang Kaiser merong healthcare, insurance at investment. So, pag-usapan natin yung insurance benefit ng ating Kaiser. Okay? So, dito sa sample natin, makikita nyo po dyan, ang sample po natin na ginagamit lagi ay yung ating K100 plan. The best example po kasi natin to. Now, which is lahat, pwedeng makapag-avail ng ating K100 plan. At ang ating Kaiser 10 to 60 years old, pwede pong makapag-start. Alright, so pag-usapan natin insurance benefit ng ating Kaiser. Example, lahat tayo dito ang kinuha natin K100 plan. So makikita nyo dyan yung plan name. So ang plan name po natin, ang pinaka-lowest is K45 plan at ang pinaka-highest is K1 million plan. Okay? So dito sa sample natin, ang K100 plan ay meron na siyang term insurance na 450,000 pesos. Yan po ay para sa natural death. As long as, take note, as long as natapos mo na yung 2 years contestability period at dun po kinuha ni Lord, then merong makukuha ang kanyang beneficiary na 450,000 pesos. Kung wala pang 2 taon, let's say 1 year pa lang na nagbabayad, namatay sa sakit at nakitaan dun sa resulta na existing na yung sakit niya nung bago siya kumuha ng Kaiser, then sorry to say, walang claim, walang insurance benefit na makukuha ang family. So, anong mangyayari sa plan? Pwedeng ipagpatuloy yan ng kanyang beneficiary. At least, hindi pa rin masasayang yung nasimulan. Okay? Kaya lagi natin sila sabi, habang wala ka pang sakit, habang healthy ka, habang may pagkakataon ka, habang bata ka pa, mag-start ka na ng iyong Kaiser. Okay? Now, paano naman pag aksidente yung kinamatay ng policy owner? So, meron siyang accidental death coverage. Now, which is times 2 ng kanyang insurance benefit. Yung 450,000 times 2, 900,000 pesos ang makiklaim ng kanyang beneficiary kapag aksidente ang cause of death. Okay, take note ha. Kapag aksidente ang cause of death, times 2 ng insurance benefit ang makukuha ng kanyang beneficiary. At kahit sabihin mong 1 month pa lang siya nagbabayad, 6 months o 1 year, let's say 1 year. Okay, after 1 year namatay aksidente. So 900,000 yung makukuha ng kanyang beneficiary. At hindi lang yun. Okay? Pangatlo, pag nag-matured ang plan, makukuha pa ng kanyang beneficiary yung 1.1 million pesos na maturity value nito. Alright? Ulitin natin. Kapag ang iyong plan ay K100 plan, meron kang 450,000 na life insurance times 2, that is 900,000 ang pwedeng maklaim ng kanyang pamilya. Okay? Kahit sabihin mong 1 year pa lang nagbabayad, namatay na si policy owner, nakuha yung 900,000 at kagandahan dito, yung kanyang policy may transfer doon sa kanyang beneficiary, fully paid na. Wala nang babayaran yung beneficiary. Siya na yung makikinabang at siya na yung makakapag-claim din after 20 years pag nag-matured ang plan, siya pa yung makakapukuha ng 1.1 million. Okay, so merong peace of mind, di ba? So ito, insurance benefit pa lang yung pinag-uusapan natin.
Okay? Pagdating sa healthcare benefit naman, ang ating Kaiser, during the 7 years na ikaw ay nagbabayad, meron kang benefit dito na annual benefit limit. Ano pong ibig sabihin nun? Meron kang fund, okay? Meron kang healthcare fund na pwedeng gamitin for hospitalization or inpatient benefit as long as naka 1 year ka na ng iyong payment. So pwede mong gamitin yung 60,000 pesos pambayad sa hospital. Okay? Pag meron kang PhilHealth, gamitin mo yung PhilHealth mo, yun yung unahin mo. Kung meron kang short-term healthcare sa company, yun yung unang-unahin mo. Okay, back up mo na ito. At dito sa K100 plan natin, meron na rin siyang room and board benefit na 1,000 pesos per day, no? Na pwedeng gamitin 'yan for hospitalization benefit. Then, kapag hindi natin nagamit, take note, kapag hindi natin nagamit yung hospitalization benefit during the 7 years na ikaw ay nagbabayad, alam mo bang ibabalik sa'yo ni Kaiser yung 85% na binayad mo sa iyong premium? Alam mo ba kung magkano ang contract price ng K100 plan? 411,000 pesos ang binayaran mo sa loob ng 7 years. At magkano yung 85% na ibabalik sa ni Kaiser kapag hindi mo nagamit yung hospitalization benefit niya, ibabalik sa iyo yung 350,000 pesos. So magkano na lang yung binayaran mo? Nasa more than 60,000 pesos. Pag nag-mature ang plan, magkano yung makukuha mo? 1.1 million pesos. Paano pag nagamit? Meron pa rin ba makukuha? Yes, meron pa rin. Tatanggalin mo lang yung 350,000, meron ka pa rin 800,000 plus. Okay? So panalo, it's a win-win situation ang pagkakaroon ng ating Kaiser. Okay? So yan yung the best dito sa ating Kaiser long-term care. Okay? So tandaan ang ating Kaiser, 7 years mo lang babayaran, 20 years yung kanyang coverage. So, kung age 22 nagsimula plus 20, at the age of 42, matured na yung plan. So kapag nag-matured yung plan, magkano yung makukuha ng ating K100 plan? That is 1.1 million. Okay? Now, kapag nag-mature ang plan on the 20th year, meron tayong tatlong settlement option. Either number 1, either ilamsam mo. Withdraw mo na ng buo yung 1.1. Pwede yan. Pera mo yan eh. Okay? Yan na yung kabuuan ng investment mo. Dahil nagsimula ka ng maaga. Second, pwede bang kalahati lang kunin ko, iwan ko yung kalahati? Yes, pwede po yun. Yung kalahati, nakalagay pa rin sa investment yan, kumikita pa rin yan. Then, enjoy mo na yung kalahati niya, yung cash. Or, pangatlong benefit, pangatlong settlement option. Pwede bang hindi ko muna kukunin? Yan lang muna, nakapasok lang sa investment. Pwede ba yon? Yes, pwede po yon. So, habang tumatagal yan, mas lalong nag-accumulate, kumikita yan. Tignan po natin. At the age of 42, hindi niya winidraw. At pinaabot niya at the age of 60. Yung 1.1 niya ay naging 6.4 million pesos na. Okay? Pag hindi pa rin winidraw at the age of 60, umabot siya na at the age of 65, magkano na kaya yon? That is 10.4 million pesos na. So tuloy-tuloy na nag-accumulate. Pag na-hospital, 1 million yung bill, meron pa siyang sukli na 9 million. Diba? Hindi mo na pro-problemahin pag nag-retire ka. Yung pang-pa-hospital mo. Hindi mo na pro-problemahin. Paano ka makapag-survive? Dahil pwede mong i-withdraw yan. Okay? Yan yung tinatawag natin na pwede natin gamitin for retirement at saka healthcare fund. Okay? Yan po ang ating Kaiser. Yan po ang ating long-term care para sa lahat ng mga kababayan natin. Alright? Now, pag-usapan naman natin yung healthcare benefits during the 7 years na ikaw ay nagbabayad. Okay? Dalawang benefits na pagdating sa healthcare natin. Yung nabanggit natin kanina, yung healthcare benefit. No, yung annual benefit limit mo, makikita rin po natin dito. Now, okay, so during the 7 years na ikaw ay nagbabayad, libre na yung ating annual physical examination benefit. Okay? So yan po yung libre after 1 year mo na nagbabayad ng yung Kaiser. Gusto mong gamitin o
kailangan talaga gamitin mo. Ito yung lagi kong ina-advise, gamitin niyo po. Basta as long as naka 1 year ka na ng payment, magpa-check up ka yearly. Okay, ito yung coverage ng ating annual physical examination, no? Yung APA coverage basic 5. Ano yung basic 5? Ito yung physical examination, chest x-ray, routine fecalysis, routine urinalysis, complete blood count, ECG for members above 35, and pap smear for female members above 35 years old or as required. Libre po yan, no? As long as naka 1 year na tayo ng ating payment. Gamitin po natin, no? Every year. Okay? Then second, meron din siyang dental health benefit. Okay? So dito sa dental health benefit niya, free unlimited yan, unlimited dental checkup, unlimited simple tooth extraction, once a year pre-dental prophylaxis, recementation of jacket, crowns, inlays, onlays, and minor adjustment of dentures. Kasama yan sa mga benefits natin habang tayo ay nagbabayad during the 7 years. Okay? Ano pa? Ito yung member's choice of room and board na 1,000 pesos per day kapag kay 100 plan yung kinuha mo. At meron siyang annual benefit limit, yung 60,000 pesos per year. At yung ating basic medical health benefits, yan, sa mga accredited physician's fees natin, specialist fee, surgeon's fee, yan, okay? So, kasama yan sa mga benefits na meron tayo during the 7 years na tayo po ay nagbabayad. At lagi ko pong ina-advise dito, mas maganda kung hindi naman kailangan gamitin, huwag gamitin. Okay, para meron ka pa rin backup. Diba? Kung meron kang PhilHealth, meron kang short term sa company, yun ang unahin nating gamitin. Okay? Then, number 6, waiver of installment due to death or credit life. At number 7, waiver of installment and premiums due to total and permanent disability. May pagkakaiba po yun, ha? Waiver of membership fees due to death, namatay. Waiver of membership fees due to total and permanent disability, hindi namatay, pero disabled na siya permanent. So ano yung mangyayari? Pag ang isang policy owner, okay, namatay, nalampasan niya yung 2 years contestability, okay, mawi-waive na yung premium. Ayun po yung may transfer yung kanyang policy doon sa kanyang beneficiary, fully paid na. Number 7, dito na-aksidente. Okay, na-aksidente pero hindi namatay. Pero total and permanent disabled. Okay, yung hindi niya na kayang makapagtrabaho at napatunayan yan sa loob ng 6 months. At yan yung lumabas doon sa investigation at recommendation ng doktor na si Juan de la Cruz sa kanyang pagkaka-aksidente ay hindi niya na kayang magtrabaho. So yung gagawin ng Kaiser, mawi-waive na yung premium. Hindi niya na kailangan bayaran. Mapupuli paid na. So waiting na lang doon sa maturity ng kanyang plan. Alright? Then number 8, meron na tong term life insurance coverage na 450,000 pesos sa K100 plan na sample natin. Okay? At another, accidental death and dismemberment na 450,000 pesos. Okay? So pag aksidente yung cause of death, magkano makukuha? Times 2 ng insurance benefit. Okay? At ang ating insurance benefit sa Kaiser hanggang 75 years old. Kung 55 ka nag-start, okay? Kung 55 ka nag-start, pasok ka pa yan. 55 plus 20 at the age of 75, okay? Covered ka pa ng insurance. Paano pag nagsimula po ng 60? 60 plus 20, 80 years old. So, ibig sabihin, hanggang 75 lang ang covered ng insurance mo. Okay? Kaya the best talaga yung makapagsimula ka ng mas maaga. Okay? Mas bata, pag may pagkakataon, no? Yan yung the best para makapagsimula ka. And accidental dismemberment benefit nakalagay dito, no? Yung dismemberment, loss of both hands, 100% yung makiklaim, loss of both feet, yan, loss of one hand and sight, loss of one foot and sight, loss of both sight. Okay, so naka-indicate naman po dyan.
Nandyan yan sa ating policy. Okay? Then benefit number 10, meron din siyang family assistance service. Okay? Ito yung lagi kong pinapaliwanag, ano, dahil ang karamihan na tanong ng iba, sir, pwede bang gamitin ng pamilya ko? Example, either nanay ko, tatay ko, or anak ko, or asawa ko, itong Kaiser ko. Actually, hindi po siya pwede kasi individual po ito. No? Individual po siya na long term. Pero meron siyang family assistance service na which is subject for approval. Okay? Dahil ito po ay hindi po benefits ng isang Kaiser plan holder. Nakalagay dito, please note that this assistance is an accommodation and not considered a benefit of the plan. Hence, approval and denial of the ailment solely depends on Kaiser management evaluation. So, ibig sabihin, subject siya for approval. Okay? Sample, na hospital ang aking asawa, wala siyang healthcare. So, kailangan ng hospital na merong deposit. So, pwede nating ipa-approve yan kay Kaiser. At Kaiser na yung makikiusap doon sa hospital. Okay? Kung kailangan ng 50,000 down payment at na-approve yan ni Kaiser, bibigay yan ni Kaiser. Pero yung 50,000, meron ka pa rin dalawang option. Either ibalik mo kay Kaiser yung 50,000. Okay? Pwede mo siyang bayarang installment. Okay? Pag hindi mo na binalik yan, mawawala yung long-term care bonus mo. Alright? So yan po, no, subject for approval yung family assistance ng ating Kaiser. Okay? So yan po yung healthcare benefits habang tayo po ay nagbabayad during the 7 years. Okay? After 7 years ka nagbayad, may pondo na yan. Yung investment mo, kumikita na yan on the 8th year hanggang matapos mo ang iyong Kaiser. Okay? Hanggang mag-mature ang iyong Kaiser, on the 20th year, then pwede mo na mapakinabangan o gusto mong i-withdraw, ilamsam mo, pwedeng-pwede na po yan. Okay? Now, pag-usapan naman natin yung healthcare benefit nito after 7 years. On the 8th year, okay? On the 8th year na tayo po ay nagbabayad. Ano po yung mga healthcare benefit? Of course, kumikita na yan, 10% annual health benefit. Pwede na rin siyang gamitin sa outpatient benefit. Yung during the 7 years, ang pwede mong paggamitan inpatient benefit. But after 7 years, tapos mo na mabayaran, pwede na itong gamitin for outpatient benefit. Out or inpatient benefit, pwede po siya. At kung nabuntis, okay, kung maaga nagsimula, nabuntis, bayad na yung kanyang Kaiser, pwedeng gamitin ng maternity. Okay, meron na siyang maternity benefit. Pero during the 7 years na ikaw ay nagbabayad, hindi mo siya pwedeng gamitin na maternity. Bakit? Hindi po sakit. Pero after naman yan, after mong mabayaran, pwede na siyang magamit for maternity benefit. At pwede na rin itong gamitin para sa pre-existing illness. Okay, covered na din po siya. So kung nalampasan mo yung 7 years, at alam mo ikaw meron kang pre-existing, swerte mo. Dahil after 7 years, pwede mo nang gamitin yung Kaiser mo diyan sa pre-existing mo. Ganon din sa mga dreaded illness, no, yung mga ano bang Tagalog ng dreaded, yung mga malulubha, no, yung mga malulubhang sakit. Okay, just like cancer, yan papakita natin mamaya. And of course, meron na siyang additional health benefit. Kasama yan sa makukuha mo pag nag-mature ang plan. Ganon din yung kanyang long-term care benefit at yung kanyang long-term care bonus. Kasama lahat yan kapag nag-mature ang plan. Kasama yan sa lahat ng mga makukuha natin. Yan. So nakalagay dito yung ating pre-existing condition after 7 years, pwede na siyang magamit. Ganon din sa all congenital conditions shall be deemed covered by Kaiser. Okay? So ito yung mga the following illnesses will be covered during extended period. Okay? During after 7 years na nabayaran natin, kung meron kang mga sakit na katulad nito, yung nakikita natin dyan, pwede na siyang magamit, no, para sa pagpapa-hospital. Ito naman yung ating mga dreaded disease. Ano? Ayan, yung tulad ng stroke, ayan, makikita nyo yung mga nakasulat dyan. So, pwede na rin siyang gamitin. Covered na siya ng ating long-term healthcare after 7 years na matapos nating mabayaran ang ating Kaiser. And of course, nire-required pa rin natin ang
PhilHealth, no? So, although pwedeng kumuha ng Kaiser kahit wala tayong PhilHealth, pwede po yun. No? Pero pag nagkasakit po tayo, so kaya talagang nire-record pa rin natin na dapat lahat tayo merong PhilHealth. Kasi pag na-hospital tayo, ang unang pangbayad o unang ibabawas dyan, yung PhilHealth. Okay? Then pangalawa, yung short term mo kung meron ka, then pangatlo yung long term care mo. Okay? Grace period, pag po natin hahayaan na lumampas po ng 30 days na hindi po tayo makapagbayad para hindi po siya malaps. At pag nalaps naman, ang kagandahan naman dito, pwede natin siyang i-reinstatement, either redate o update. Yan. Okay? Magbabayad lang po tayo or mag-additional lang po tayo ng 300 pesos para sa reinstatement fee. 2 years po yan. Sa loob, wag mong hahayaan na hindi mo mabayaran ng Kaiser mo sa loob ng 2 years kasi mapo-forfeit yan. Pero mahaba-haba yung 2 years na yan. So example, 1 year, hindi ka nakapagbayad ng Kaiser, 1 year. Pwede pa rin bang ituloy? Yes. 1 year, 6 months, pwede mo pa rin bang ituloy? Yes. Mamili ka, merong update and redate. Update, babayaran mo lahat ng hindi mo nabayaran. Redate, 1 month lang babayaran mo, depende doon sa mode of payment mo. Kung quarterly ka o isang quarter babayaran mo plus 300. Okay? Ang redate, ma-adjust lang yung maturity date ng iyong Kaiser. Yan po ang ibig sabihin. Okay? Healthcare value, ito po, pag halimbawa gusto mong, hindi mo na itutuloy, so surrender ko na lang po, sir. Kaya, ang nakalagay dito, at least active ka for 1 year at hindi lapse yung policy mo. Pero dito, pag surrender mo yan, example, 3 years ka na nagbabayad, at ayaw mo na ituloy. Gusto kong kunin ko na yung pera ko, meron po mga ganyan, no? Na, which is, hindi mo makukuha ng buo yung binayad mo sa loob ng 3 years. Ang pwede mo makuha yan, kung magkano yung nakalagay doon sa scheduled benefits provided the plan. Provided the plan, no? Dapat active. Makikita mo doon sa portal mo, magkano lang yung pwede mong makuha. Kaya tingnan nasa 20% something lang po yan. Kasi, ano tawag nito, hindi, brinake mo yung contract. Okay? Then, is it transferable? Can be assigned? Yes. As long as doon sa nakalagay siya doon sa iyong beneficiary. Example, gusto mo i-transfer sa asawa mo. As long as yung asawa mo ay siya yung beneficiary mo doon. So, pwede po. Paano pag gusto mo i-transfer sa kaibigan ka mag-anak? Hindi po pwede. Right? Okay, so what are the benefits that can be received by the principal beneficiary? Yan. Yan na po yung kabuuan, yung yearly healthcare benefit value, long-term care benefit value, yung long-term care. Yun po yung mga pinakita po natin kanina. Okay? Ito number 4, basahin natin. Additional healthcare hospital benefit limit provided that investment earnings of the company is higher than 6% per annum. The above benefits can be utilized by the principal beneficiary for his or her own health or medical benefits. Ayan po yung kagandahan ng ating Kaiser. Hindi siya nagne-negative yung kanyang investment. Okay? So ito yung sinasagot natin. What if I die too soon? Sino mag-aalaga sa ating pamilya? Dapat meron tayong life insurance. And what if I live too long? Dapat meron tayong investment. And what if I got sick? Dapat meron tayong long-term healthcare. At ang lahat ng ito ay sinasagot na ng ating Kaiser. Dahil ang ating Kaiser 3-in-1 savings program, meron na siyang healthcare, meron na siyang insurance, at meron na siyang investment. Okay. Now, sino ang pwedeng makapag-avail? Ilang taon ba ang pwedeng makapag-avail ng ating Kaiser? Simula 10 years old to 40 years old, pwede pong makapag-avail, okay? Para sa 10 to 40 years old, ang lowest plan na pwedeng ma-avail ay 2,647 pesos per month. Yan po yung ating K45 plan. Okay? Then, pwede rin sila sa K50 and highest plan. At para naman po sa mga 41 to 50 years old, kung ikaw ay 41 na ngayon, okay, 41 to 50 years old, ang lowest plan yung ating K60 plan, which is 3,529 pesos per month. Okay, pag 41 ka, pwede ka dito sa 3,529. Pag 41 ka at sasabihin mo, sir, baka pwede pa ako sa 2,647, hindi na po. Okay, dahil at your age, 41 ka, ang lowest plan na pwede mo makuha yung ating 3,529. Okay, then kapag 51, okay, sino ang 51 years old dito, 51 to 60 years old, ang lowest plan na pwedeng ma-avail yung ating K75 plan, which is 4,412 pesos per month.
Pag monthly ang payment mo, no discount. Pag quarterly, every 3 months, half month ang discount. Kapag semi-annual, every 6 months ka magbabayad, 1 month ang discount. Kapag annual naman ang payment mo, every year ka magbabayad, 2 months ang discount. Okay? Then, meron tayong policy fee na 500 pesos. Sa first payment mo, additional ka lang ng 500 pesos. Then, doon sa second year, additional ka ulit ng 500 hanggang matapos mo sa loob ng 7 years. Okay? At sa lahat ng gusto ng K100 plan, 5,882 po yung monthly nito. 17,058 yung quarterly at 31,764 yung kanyang semi. At kung mapapansin niyo po yung annual niya, 5,882 times 10, that is 58,000. Discounted na ng 2 months. At kung gusto niyo ng mas highest plan, kung mas malaking plan ang kinuha po natin, mas malaki po yung benefits. Mas mahal pero mas malaki naman yung benefits. Okay? Ang ating K45 plan, ang insurance benefit nito ay 202,000. Ang K50, 225,000. Pag nag-mature, 583,000. Ang K60, 270,000 yung insurance benefit. Pag nag-matured, 699,000. Ang K75, 337,000 yung insurance benefit. Kapag nag-matured, 874,000. And of course, yung ating K100, 450,000 yung kanyang health. Yung insurance benefit, 1.1 kapag nag-matured. Okay? Itong K200, K200 plan, example, gusto mo yung K200 plan. 900,000 yung kanyang term insurance, 2.3 million pesos kapag nag-mature. Okay? So pag mas malaki ang plan, mas malaki ang maturity value nito. Mas malaki ang benefits nito. Alright? So yan yung ating mga plan. So makikita nyo yan. Dito, makikita nyo dito yung K225,000 plan. 1 million yung insurance benefit mo, 2.6 kapag nag-matured ang plan. Di ba? Okay? Then of course, sa pag-iipon natin, hindi lang po yan basta ipon. Sir, gusto ko yung K45. Pero ang laki ng kinikita mo. Di ba? So, ito yung basic natin. Ito yung base natin. Paano ba yung tamang paraan ng pag-ipon? So, dito sa IMG, tinuturo natin yung abundance formula. Sino nakakalam ng abundance formula? Okay? Abundance formula, 100% ng sweldo mo. Ang unang ibabawas mo ay 10% tithes para kay God. Love offering natin. Pasasalamat kay Lord. At yung 20% ng monthly income mo, yan yung ilalagay mo. So, i-compute mo na ngayon. Kung ikaw ay, let's say, kung ikaw ay sumasahod ng, sabihin natin 20,000 pesos per month. Okay? Kung 20,000 pesos per month ka, anong plan ng Kaiser ang dapat mong simulan? Times 20%. Kunin natin yung 20%. 4,000 pesos. Okay? Kung 4,000 pesos yan, anong katumbas niyan? 3,529. Yung K60 plan. At yung excess nung 4,000 mo, 4,000 less 3,529, yung excess nung ilagay mo na sa iyong soldivo. Okay? So, yan po yung basehan natin. And yung maiwan na 70%, yan po yung ibabudget natin para sa ating lifestyle. Ito yung tinatawag natin na 10-20-70 rule. Tandaan po natin, 10% para kay God, 20% para sa savings and investment natin, and 70% para sa ating lifestyle pagbabudget. Alright? So tandaan, the best time to start is now. Ito yung lagi kong ina-advise. Habang ikaw ay meron pang pagkakataon, simulan mo na ngayon. Okay? So hingin nyo po yung mga, kung sino po yung mga nag-invite sa inyo, hingin nyo po yung form para makapag-fill out na po kayo ngayon. Okay? Para may process natin yan. Ayan, ito yung sample quotation natin ng K100 plan sa age 40. Yan. Pwede ko kayong bigyan sa lahat ng mga gusto magkaroon ng quotation. Pwede po namin kayong bigyan ng sample quotation. Bigyan nyo lang po kung ilang taon na kayo pa at bibigyan namin kayo ng sample quotation. Okay? So yan po yung sample quotation natin ng K100 plan. Ayan po yung terms of payment. So pwedeng spot cash. Pag spot cash, discounted po tayo ng 2 years. Parang 5 years lang pinayaran mo. Okay, so kung ikaw ay merong budget at gusto mong mag-spot cash,
pwedeng-pwede po kasi napakalaki ng discount 2 years. Okay? Pag annual, 2 years to 2 months ang discount. Pag semi, 1 month. Pag quarterly, half month. Pag monthly, no discount. Alright? Ito po yung ating mga IMG bank account, no? So sa mga nasa malayo, sa mga OFW na gusto mag-start, no? Marami po tayong mga kapwa OFW, no, na nakapag-start na 'yan. So meron tayong option, pwedeng i-send deposit po sa IMG bank account at pipicturan lang yung resibo at yun po yung i-upload natin. Or kung gusto yung mabilis naman na ma-approve yan, ang payment nyo, pwedeng gamitan ng Cash, pwedeng BDO bills payment, o kaya pwedeng Palawan. Okay? So marami po tayong option when it comes sa payment. Then once na ma-approve ang iyong plan, ayan, magkakaroon ka ng sarili mong portal. Meron kang username and password, then magkakaroon ka ng kung ano man yung nakikita mo ngayon sa ating screen. So dito makikita mo na lahat ng mga kailangan mo, yung payment history mo, yung policy mo, yung mga accredited hospitals natin, clinics, dentists, nandito na rin yung ating application ng amendment, saka reinstatement. Kung gusto pag-file ng claim, magpa-schedule ng annual physical examination, nandito na, i-click-click mo na lang yan. So napakaganda po, no? Kahit nasa abroad ka, mamomonitor mo ang iyong Kaiser plan. Okay, so kahit nasaan ka, pwede mong mamonitor yan. Alright? So, eto, thank you for listening. Tapos na pala tayo dito sa ating Kaiser. Okay, I hope nakatulong po sa inyo. Nakita niyo po yung kagandahan ng tinuturo ng IMG about financial education at dito sa ating solusyon, no, na binibigay para sa lahat ng mga Pilipino. So open po tayo para sa ating Q&A. Ano, pag meron po tayong mga katanungan, ito po yung pagkakataon, no, para makapagtanong po tayo at masagot ko po sa abot po ng aking makakaya. Alright? Sabi po ni Ma'am Sherilyn, good evening po sa lahat. Ma'am Sherilyn is from Taiwan. At yan, kay Ma'am Cindy, yan, I hope nakapasok po ang iyong pong guest from Saudi, Ma'am Cindy. Thank you so much. Kay Ma'am Grace Marie Barredo, yan, good evening everyone. Ayun, di daw nakapasok sila Ma'am Dory at Ma'am Machi. Okay, nagkaroon ng bisita. Pag-click ko, lumalabas copy save the image at pin. Alright, sabi po ni Ma'am Lenny Abatayo, ayan, good evening everyone. Kay Ma'am Elena, thank you po. Kay Sir Roberto, hello po Sir Roberto Fernandez, namimiss na kita. Kay Ma'am Cindy, naubos daw po data niya. Anyway, wala pa rin pong lusot yan dahil every Friday, ang ating pong Kaiser, no? So pag gusto pa po nyo, no? Wala akong nakikitang mga katanungan. Okay? So pag meron po tayong mga guest po na nandito ngayon, pwede po tayong magdiretso dito po sa ating mga benefits, ano? Yan. So habang naghihintay po ako ng mga question, okay? Type nyo lang po dyan pag meron po kayong mga katanungan. Papahapyawan ko po din po yung mga benefits ng isang IMG member, no? And then dito makikita nyo po, ito po yung mga natulungan po natin dito sa Isabela. Ito po ang kanyang asawa ay isang teacher, 6 months pa lang po na nagbabayad ng membership sa IMG at Kaiser, namatay dahil sa COVID. Dahil siya ay mayroong Kaiser, kaya meron po silang na-claim na buong pamilya. Okay? So malaking bagay po yan. Ito po galing po ng abroad yung kanilang ina. Namatay, nakapag-claim ng kanyang Kaiser. Okay? Ito naman yung maturity ang claim naman nila. Yung babae po galing ng Hong Kong. Pati asawa niya nung nasa Hong Kong siya, kinuhanan niya, hindi niya namalayan nag-matured. Laking pasalamat po nila. Dito rin po yan sa IMG Isabela na award. Okay. Okay, double check natin kung meron pong mga katanungan. Sabi dito ni MD Ed Andaya from Jeddah. Thanks, Coach Win, sa napaka-clear and powerful presentation. Happy learning from Jeddah. Thank you so much, MD Ed Andaya. And of course, kay Ma'am Maribel Noquera. Maraming salamat po, Sir Jong, for great learnings and powerful presentation. Wala pong anuman at tuloy-tuloy po tayo. Alright, para malaman natin ano yung mga benepisyo
pag tayo po ay nag-member sa IMG. So kanina nakita natin yung benefits ng pagkakaroon ng Kaiser. At ngayon naman papapyawan ko lang po yung mga benefits ng pagiging isang IMG member. Okay, so kung meron po dito mga hindi pa IMG member, ito naman yung mga benefits ng isang IMG member. Okay? So papapyawan natin ng mabilisan. Okay? So number one na benefits natin, automatic. Meron ka ng 1,000 pesos na initial investment kapag ikaw ay nag-member sa IMG. Nasa Pilipinas ka man or nasa abroad, automatic certified investor ka na. Iba yung investment mo sa pagkakaroon ng Kaiser, iba din yung investment mo dito sa ating Soldivo Fund. Okay? Number two, automatic meron kang 100,000 pesos personal accident insurance, walang babayarang monthly. Okay? Benefit number three, additional 50,000 burial benefit. Okay, wala po kayong babayarang monthly. Benepisyo po natin ito bilang isang IMG member. Okay, so itong number 2, number 3 para sa lahat ng mga nasa Pilipinas na nag-member. At itong number 4, additional benefits po ito. Kapag ikaw ay nasa abroad, katulad po ni Ma'am Kim Selyun ng Taiwan. Ayan, Ma'am Kim, pag nag-member ka sa IMG, additional benefit mo ito yung pagkakaroon ng additional 500,000. So sa madaling salita, pag OFW ka, nag-member ka sa IMG, meron ka agad 600,000 pesos na accidental death benefit. Plus, meron kang additional 100,000. So ibig sabihin, pag OFW ka, meron ka pang 150,000 pesos na burial benefit. Walang babayarang monthly. Benepisyo mo yan bilang isang IMG member. Then number 6, meron pang accidental medical reimbursement. Ito po is para sa mga international, nasa abroad po ha. Additional benefit po yan, yung pagkakaroon ng 100,000 pesos accidental medical reimbursement. Meron pang protection sa terrorism na 600,000 pesos at 600,000 pesos para sa unprovoked murder and assault. Kasama yan sa mga benefits pag international member. At meron siyang kasama pang accidental disablement benefits. So mga nasa Pilipinas na meron kayong mga kamag-anak, kakilala abroad, pamemberin nyo po sa IMG. Introduce nyo po ang IMG, paten nyo po sa mga webinar natin libre. Para pag makita po nila yung mga benefits na to, malaking bagay pag sila po ay nag-member sa IMG. Wala pong babayarang monthly. Ayan po yung mga benefits. Pag na-aksidente, nawala ng 2 kamay, 2 paa, 500,000 kahit nga sabihin mong little finger lang, may 20,000. Kasama yan sa mga benefits, no? At meron din tayong repatriation service. Okay? Benefit number 11, pwede tayong maging certified na associate financial planner. Benefit number 12, makikita niyo po diyan, unlimited po, unlimited yung ating check-up pagdating po sa mga Kaiser Medical Center. At nakikita na natin diyan kung saan po yung ating mga Kaiser Medical Center. At number 13, discounted tayo pagdating sa medical services sa Kaiser. Ganun din ang ating immediate family benefit number 14. Benefit number 15, pag tayo po ay nagsasalamin, libre po ang computer eye check-up. Libre ang 2 frames every year. Pag IMG member ka, ang babayaran mo na lang dyan lens. Okay, benefit number 16, meron tayong legal assistance program. Kailangan mong kumausap ng lawyer. Pag IMG member ka, meron kang 45 minutes to session per year. Libre po yun. Benefit number 17, pag IMG member ka, meron ka ng access, pwede kang mamigay ng libreng 20,000 pesos na personal accident insurance. Okay, benefit number 18, meron tayong libro na ginagamit. Benefit number 19, meron na din tayong access dahil yung libro, ginawan na yan ng video. Papanoorin mo na lang kung tamad kang magbasa. Okay, benefit number 20, meron na tayong access sa mga workshop. From workshop 1 to workshop 5, no? Libre na lahat yan na maaaral mo pag IMG member ka kahit nasa abroad ka. Benefit number 26, ayan, meron na tayong free ebook insurance. Gusto mo mag-review, gusto mo maging license, ayan, napakadali na lang. Benefit number 27, meron tayong binibigay na financial check-up. Benefit number 28, healthcare products and services, meron na tayong access sa ating mga financial services tulad ng Kaiser, ng ating Manila Bankers Life, no? Meron tayong most 18 para sa mga nasa Pilipinas at meron tayong most GRP or most group para sa mga nasa abroad na gustong kumuha ng insurance.
Benefit number 30, meron na tayong access, libre na lahat ng mga investment seminars, matututo ka dahil ikaw ay IMG member. Then, every time na magdagdag ka ng iyong investment, 0% na yan. Gusto mo ng direct trading, meron tayong MyTrade. Then, meron na din tayong access sa Palawan. Then, benefit number 34, meron tayong memorial concert service sa pamamagitan niya ng Everest. Kompletong-kompleto po. Lahat ng hinahanap natin nandito na yan sa IMG. Benefit number 35, kung may Shopee, Lazada, dito sa IMG, meron din tayong marketplace. Di ba? Gusto mong bumili ng real estate, IMG Auto Program, at saka mga iba pa. Okay? Benefit number 36, ayan, available soon. Yung IMG movies natin. Benefit number 37, meron na din tayong access sa mga non-life insurance, makaka-discount tayo. Benefit number 38, gusto mong kumuha ng sarili mong condominium unit, pag IMG member ka, makaka-discount ka. Benefit number 39, meron tayong APS. Ito yung pagpapagawa natin ng ating mga legal documents o mga corporation. Benefit number 40, gusto mong bumili ng brand new car. Pag IMG member ka, cash man yan or installment, pwede kang makapag-avail at makaka-discount ka. Benefit number 41, pwede mong gawing business ang IMG, part-time man yan or full-time kahit nasaan ka. Benefit number 42, lahat po tayo, pag IMG member ka, meron kang access na makasama sa mga travel natin around the world. At ang next na travel po natin ngayong November ay dyan po sa Hong Kong. Alright? Dyan po gaganapin ang ating convention. Last March, nasa Bangkok tayo. And this coming November naman, dyan naman sa Hong Kong. Then, pag ginawa ang business, of course, meron tayong mga world-class recognition, merong mga pin, merong mga watch na binibigay ang IMG, libre yan. Merong mga ring, pag nag-qualified tayo bilang isang millionaire ring earner, merong mga Rolex watch, binibigay yan ng libre. Car, free SUV car, binibigay kung pangarap mo magkaroon ng SUV car. Pwedeng matupad yan sa pamamagitan ng IMG. At nagbibigay din ng IMG ng libreng healthcare. Yan. So tulad ko, 150,000 pesos yung aking free healthcare every year. Okay? Then benefit number 49, once you become a member, meron kang username and password. So kahit nasaan ka, makakapag-access ka. Then updated tayo daily, benefit number 50. Benefit number 51, kung ang Globe merong GCash, ang Smart may PayMaya, ang IMG meron tayong sariling NeuraCash. Okay? Benefit number 52, meron tayong Dominate Tool, digital marketing platform na meron siyang 9 powerful features. Ito yung ginagamit natin pagdating sa pag-create ng website. Libre na yan. Email marketing, nandyan na yan. Affiliate links, naka-ready na lahat yan. Gagamitin mo na lang including QR code. Dominate Tool para sa live webinar, sa recorded webinar, sa mga survey, events, stat reports, mentors, kasama lahat yan sa mga benefits natin bilang isang IMG member na meron kang access para magamit lahat yan. Okay? Number 62, nandiyan si Jomar Hilario, ang ating digital marketing guru. Siya po yung nagtuturo sa atin. At ganun din sa benefit number 63, content copywriter certification course. Nandiyan po si Mr. Alan Ngo, award-winning email marketer. Meron tayong access. Pag international, meron Visa card. Then of course, makakasama sa mga exclusive events and exclusive run and contest. Yan po yung mga benepisyo ng isang IMG member. So dito, napakaganda pagkakataon dahil pwede kang mag-member sa IMG at the same time magkaroon ng Kaiser. Pwede kang mag-Kaiser kahit hindi ka member. Pwede kang mag-member kahit hindi ka Kaiser. And the best, pwede kang mag-member at mag-Kaiser. Okay? So, eto tayo. Once you become an IMG member, meron ka lang access sa ating healthcare, life insurance, investment, real estate, non-life insurance, and other allied services. Okay? One-stop shop, brokerage company na po tayo. Okay? So, dito example po natin, ano ba yung pinaka-main product ng IMG? Yung pagkakaroon po ng peace of mind. Pag ikaw ay Philippine Code, ito, summary lang natin, meron ka ng 100,000 accident insurance, 50,000 na burial benefit at yung 1,000 mo na investment. Automatic na yan, plus yung other benefits. Magkano ba membership pag ikaw ay nasa Pilipinas? One time, lifetime, 6,000 pesos. At yan nakikita mo, instant benefit mo na yan. Alright? Then, of course, kung meron kang Kaiser example, K100 plan yung kinuha mo,
Okay? Ang K100 plan, so ibig sabihin, pag IMG member ka, tapos meron kang K100 plan, ibig sabihin, meron kang additional pa na 900,000 accidental death coverage. So magkano yung accidental death coverage mo? Total of 1 million na yan. Di ba? At meron ka pang additional term insurance na 450,000, 2 years contestability period. Plus, yung investment mo after 20 years, 1.1 million pesos. Okay? Pag cause of death ay accident, magkano makukuha ng family? 1 million pesos. Then may transfer pa yung policy, yung Kaiser policy mo doon sa beneficiary mo. At meron pang additional yan na Fidelity Life na 50,000. Makukuha yan ng beneficiary. At kung magkano yung investment mo. Okay, ito yan, ito yung tinatawag natin na peace of mind pag mayroon po nangyari sa atin. Okay? So, pag nag-mature ang plan, after 20 years, meron pa makukuha na 1.1 million pesos. Magkano yung membership mo sa IMG? 6,000. Magkano yung binabayaran mo sa Kaiser monthly? 5,800. Magkano nakuha? More than 2 million. Okay? So, yan. So, meron tayong peace of mind pag IMG member ka at meron kang Kaiser. Okay? So, yan yung makukuha ng beneficiary. Para naman sa mga international. Okay, international member. Sa lahat ng mga international na nandito ngayon, ano? Pag IMG member ka, 600,000 yung personal accident insurance mo. Plus, meron kang 100,000, 150,000 na Fidelity Life o burial benefit. Plus, yung 1,000 pesos na mutual fund investment mo at yung other benefits. At kung ikaw ay meron pang Kaiser K100 plan, additional lang 900,000 accidental death coverage. So magkano na? 1.5 million pesos ang iyong personal accident insurance. Kapag ikaw ay IMG member at the same time meron kang Kaiser K100 plan. At magkano yung burial benefit nito? 450,000 pesos. Plus 1.1 million pesos na investment kapag nag-matured ang plan. Kapag ang cause of death ng isang OFW or international ay aksidente, magkano makukuha ng kanyang family? 1.5 million. Plus, meron pang Fidelity Life Insurance na 150,000 pesos yung burial benefit ng isang international. Yan yung pwedeng maklaim ng kanyang beneficiary dahil ikaw ay IMG member at merong Kaiser na K100 plan. At kung magkano yung inabot ng kanyang soldivo investment. Okay, kung 100,000, 500,000, makukuha pa yun ng family. At kapag nag-mature ang plan, after 20 years, makukuha pa ng beneficiary yung 1.1 million pesos. Okay? Yan kapag ikaw ay IMG member at meron kang Kaiser na K100 plan. So, meron bang peace of mind? Meron. Okay? So, nakita nyo po yung binibigay ng IMG, Total Financial Solution. Kailangan lang ay magsimula tayo ngayon. Okay, so thank you so much. Laging tatandaan, you will never win if you never begin. Be a winner, win-win ka sa IMG. At laging tatandaan, habang ikaw ay meron pang pagkakataon, simulan mo na po ngayon. Alright, so once again, maraming salamat po sa inyong lahat. Okay, pag meron po tayong mga katanungan, okay, so please let me know para masagot ko po ang inyong mga katanong. So once again, maraming salamat. Salamat po sa pakikinig. Salamat po sa inyong oras. God bless po sa ating lahat.